may tinatagong kababalaghan. Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Habang nagsisimula ng magduda si Ramir tungkol sa mga nawawalang pera nila ni Patricia, hindi na niya mapigilan ang magtanong. Lihim na natuklasan ni Ramir ang mga resibo sa bag ni Patricia, mga resibong hindi maipaliwanag, kaya't nagdulot ito ng malalim na pag-aalala. Sa bawat perang nawawala mula sa kanilang bank account, mas lalong tumitindi ang kanyang suspetsa. Isang malaking halaga ng pera ang palaging nawawala at walang ibang maaaring ituro na responsable kundi si Patricia, ang kanyang asawa. Ramir, hindi na nakatiis, ay nagsimula ng magtanong ng masinsinan. Inusisa niya si Patricia tungkol sa lahat ng nangyayari sa kanilang pera. Sa kabila ng kanyang mga pagtatangka, nagpatuloy si Patricia sa pagpapaliwanag na hindi siya nagkamali at hindi siya magnanakaw. Ayon kay Patricia, ginamit lang niya ang pera sa isang investment na sa kasamaang palad ay nalugi. Ngunit bilang isang pagtatanggol, ipinangako niyang babawi siya at makakakuha pa sila ng refund. Isang pahayag na tumanggap ng halong pangako at pagsisinungaling. Ang hindi alam ni Ramir at Trixie, ang asawa nga ni Ramir ay isang malaking kasinungalingan lamang. Ang mga paliwanag ni Patricia at siya ang nagtatago ng mga lihim na magpapabagsak sa kanilang pamilya. Habang patuloy ang alitan ng mag-asawa, hindi na rin nakaligtas si Atty. Renan sa pagkakautang kay Patricia. Sa matinding pressure ni Patricia, pinilit niyang singilin si Atty. Renan sa lahat ng kanyang pagkakautang. Ang mas malupit na bahagi ay ang lihim na kinasasangkutan ni Patricia. Siya ang nagbayad ng isang tao upang patayin si Mang Kanor. Sa kabila ng lahat ng kanyang mga utang, hindi pa rin makapagbayad si Atty. Alon at nagkaroon na ng tensyon sa kanilang relasyon. Pareho silang may mga itinatagong kasalanan, mga lihim na kung mabunyag ay magpapaalab ng mas matinding alon ng kapahamakan para sa kanilang mga buhay. Magkakaroon ng mga magkakasunod na banta at sa huli, marahil ay silang dalawa ang magkakalaglagan. Samantala, ang magulong sitwasyon ni na Patricia, pati na rin ni Atty. Renan ay patuloy na lumalala. Si Atty. Alon ay abala na sa isang mas mataas na layunin, ang pakasalan si Eira. Sa sobrang pangarap niyang makuha ang lahat ng yaman ni Eira, hindi na niya maitatanggi sa sarili na ito na ang pagkakataon na pinakahihintay-hintay niya. Bagamat tila abala siya sa pagpaplano ng kanilang kasal. Ang mga plano ni Atty. Alon ay kinakalaban ni Sabrina. Hindi kayang itago ni Sabrina ang takot na baka si Atty. Alon na mismo ang mahulog sa kanyang sariling patibong. Habang patuloy ang mga pagtatangka ni Atty. Alon na kontrolin ang mga pangyayari, si Sabrina ay nagsimulang magtaka. May mga bagay na masyadong magulo at baka siya mismo ang maging biktima ng kanyang mga plano. At sa kabila ng lahat ng ito, sinisigurado ni Atty. Alon kay Sabrina na wala siyang ibang pagmamahal kundi si Sabrina. Ikaw lang ang mahal ko. Patuloy niyang paulit-ulit na sinasabi. Habang si Sabrina ay patuloy na nahulog sa kanyang mga pangako. Ngunit ang totoo, si Atty. Alon ay may mas madilim na layunin, ang makuha ang lahat ng kayamanan ni Eira. Kaya't nagsimula siyang magplano, hindi lamang ng isang kasal, kundi isang hakbang na magdadala sa kanya ng lahat ng pag-aari ni Eira. Ngunit hindi naging madali kay Atty. Alon ang mga plano. Lilet, ang matapang na kapatid ni Eira, ay nagsimulang magsuri sa mga kilos ni Atty. Alon. Sa mga palatandaan na nakikita niya,
mga kilos at salita na nagpapakita ng hindi totoo. Hindi na siya makapagpigil. Si Lilith ay nagsimulang magtangka na magbigay ng babala kay Eira. Ngunit hindi naging madali ang kanyang misyon habang lumalapit si Lilith sa katotohanan. Nakita niyang isang malinaw na ebidensya. Hindi mahal ni Atty. Alon ang kapatid niyang si Eira, kundi ang kanyang mga ari-arian lamang. Ang huling patunay ay nang makita niyang magkasama sina Sabrina at Atty. Alon sa mga pribadong lugar na naglalambingan at nagpapakita ng higit pa sa isang formal na relasyon. Isang matinding pagkatalo kay Eira at isang malupit na realidad kay Lilith na hindi na po pwedeng baliwalain pa. Habang hindi mapakali si Atty. Alon at nagsisimula na siyang mawala ng kontrol sa sarili. Nagsimula siyang magplano ng mas masahol pang hakbang. Ang galit at pagkapikon ay nagbunsod sa kanya ng isang madilim na desisyon. Saktan si Lilith upang mapatahimik siya. Ang kabiguan at galit ay nagdulot kay Atty. Alon ng isang masamang plano. Isa na namang hakbang upang masiguro niyang hindi siya matutokso at hindi mabubulgar ang kanyang mga lihim. Nangyari ang isang trahedya na nagbabanta hindi lamang kay Lilith kundi sa buong pamilya ni Eira. Si Sabrina na umaasa pa rin sa mga pangako ni Atty. Alon ay nagtatangka pa ring pigilan siya. Ngunit sa sobrang gigil at galit ni Atty. Alon, hindi na kayang pigilan ni Atty. Alon ang kanyang sarili. Sinadyang sagasaan si Lilith ni Atty. Alon, isang hakbang na naglalantad ng kanyang tunay na mukha, ang tunay na mukha ng isang lalaking handang magtaksil at magbuwag ng buhay upang makamit ang kanyang ambisyon. Ang mga masalimuot na pangyayari ay nagdala ng mga pagkatalo at hindi na kayang balansehin pa ng mga plano ng bawat isa. Si Atty. Alon, na nooy itinuturing na isang matalino at manipulatibong abogado, ay nagsimula ng mawala ng kontrol sa kanyang sarili, habang ang mga kasinungalingan, pagkakasala at mga lihim ay naglalantad. Ang mga tao na nagtakip sa kanila ay nagsimulang magkalat ng mga katotohanan. Sa huli, ang mga karakter na ito ay maghahulog sa kanilang mga sariling patibong. At sa bawat hakbang, ang kanilang mga buhay ay patungo sa isang mas madilim na kinabukasan. Yan nga ang mga kaganapan at mga dapat nating abangan dito sa Lilith Matias. Kung gusto nyo pa ng mga ganitong klaseng video, ay mag-subscribe at i-like itong video na to. Maraming salamat po!